Yo, good afternoon mga kabadotits. Welcome to my YouTube channel. Before we start our sad news para sa mga new student permit po dito sa Canada. So, summer day. Spring day. Fall. Jackson. Fall day. Winter. Nabalitaan niyo po ba sa news na magbabawas po, decrease po sila ng 35% doon sa CAP International Student Permit. So, yun yung bad news. Ang bagong news dito sa Canada, babawasan po yung mga student permit. So, meaning to say is, ang ipra-prioritize nila ngayon is yung may mga degrees. So, kung may degree ka, so yung let's say nag-apply kayo is family, mag-asawa, di ba? So ang sabi nila is ang pwede daw makakuha ng permanent residence yung lang mga may nag-aaral ng bachelor degrees. So sila yung pwedeng makarating dito at makakakuha ng permanent residence, parang ganon. So hindi ko 100% sure, na balitaan ko lang sa news. So late kong napanood siya. So mga kabadodits, mga kababayan natin, so kung mag-a-apply po kayo dito sa Canada, make sure that i-check nyo yung website ng immigration regarding sa student permit. So guys, hindi na nila ina-allow yung mga student na magtatrabaho dito. So ang pagkakaintindi ko, pagkakaalam po is yung pag 1 year ka na, natapos ka ng pag-aaral, so pababalikin na kayo doon sa bansa ninyo. So yun yung mga pulisiya ngayong 2024 para doon sa student permit. So and then ang i-require nila is na makapag-aral dito is na pwedeng magkaroon ng permanent residence yata is yung mga may bachelor degrees. So yung mag-aaral ng bachelor degrees, yan yung part ng pulisiya ngayon. So nabalitaan ko sa news, sinabi ni Miller ng immigration so bakit? So marami hong apektado dito maraming apektado, mga kababayan din natin apektado din po, o hindi lang yung ibang bansa po. So bakit nagkaroon ng ganitong degrees na 35% cap sa sinasabi nila? So dahil nila is yung mag-aaral ng degree, so medyo skilled na talaga yung hinahanap ng government ngayon, so para doon sa mga students. So yun nga, it's a bad news for all of us. So now every year naman talaga nag-change yung mga utak ng mga isip ng mga mga ng government, ika nga. So yun nga, but isa nakakalungkot nga lang kasi pabago-bago. So ano ba ang reason? So marami nagtatanong kung ano bang naging dahilan, bakit binago na naman ng gano'n, pinahirapan na naman daw nila yung mga estudyante, yung mga gustong mag-aaral dito. Ang pagkakaintindi ko po sa sinabi ni Miller is hindi naman sa ayaw yata nilang magano. So ang nagiging cost ng nakikita nila is yung talaga yung totoo, yung cost of living talaga sobrang mahal. Ang mahal po talaga ngayon yung housing, so sobrang mahal. So yun, nahihirapan ng mga student. So nahihirapan ng mga students sa mga ganong sitwasyon. So sa sobrang mahal ng mga so
mahal ng mga bahay, mahal ng mga yung rentahan guys, napakamahal. Kaya and then yun nga, kukunti na lang yung mga pwedeng marentahan dito kasi sa sobrang dami na siguro ng tao. So yun yung mga isang main reason, that's why they do ni-revise ng Canada yung mga pag-accept sa mga estudyante gustong mag-aral dito sa Canada. So yun nga guys, wala tayong magagawa. To be honest with you guys, talagang totoo nga, sobrang mahal ang cost of living na ngayon dito sa Canada. So hanggang unang-una, nahihirapan ang Canada na mag-produce ng mga tirahan para doon sa mga student. So well, isa rin sa mga factor bakit nila nilimitahan na ngayon yung student dito, student permit dito sa Canada. So but totoo lang po, talagang ang hirap po makahanap ng mga bahay dito, apartment na ngayon, dahil sa mahal yung mga upa. Talagang as in tumaas yung cost of living. So napakababa ho nun guys, napakababa. So talagang mahirap, pero talagang kailangan nating tanggapin. So doon sa mga kababayan natin na nag-a-apply, gusto makarating at mag-aral dito sa Canada, so i-check nyo sa website kung kayo ay papasa doon sa mga requirements na hinihingi nila sa ngayon. So para hindi kayo gumastos ng malaki pagka yung hindi kayo magastusan. So yun, nasa news ngayon to, napanood ko lang sa news. So and then ang dami na talaga. So yun nga lang guys, ang pagkakalam ko, basta magano lang kayo doon sa sa website ng immigration. So i-check nyo lahat yung mga requirements kung pwede kayong makapag-aral dito sa Canada ngayon. So biruin mo, yung mga student ngayon is mag-aaral sila, then tapos hindi na sila nire-required na magtrabaho dito at mabigyan sila ng permanent residence. So after 1 year, pauuwiin na sila ng Pilipinas. Kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. So then mag-a-apply daw ulit dito. So yun nga, sobrang sa pag-aralan nyo mabuti bago kayo mag-apply dito sa Canada ng student permit. So yun lang guys. So hanggang doon na lang po. So wala na akong ibang alam doon about sa student permit. Yun lang nalalaman ko. So that's it guys. Peace out and keep safe. Bye.